Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging kabuuan ng tour ng Ka-Business Family ngayon 2024. At pag-usapan natin dito kung ano yung mga nakita natin positibo sa tour na ito. Una, ipinakita sa atin dito ni Ka-Business kung ano yung kahalagahan ng isang pamilya. Dahil kasama nga sa tour na ito ang planong pagbisita sa bawat pamilya ng EMS at ng mga kagwang. At nakita naman natin na isa katuparan ni Ka-Business ang planong yan. At sa bawat pamilya ng mga EMS at mga kagwang na kanilang dinaanan ay naramdaman natin yung mga pananabik nila sa isa't isa. Dahil sa mahabang panahon nga po na hindi nila pagpapangipangita. Katulad halimbawa dito kay Ate Mercedes, nakita naman natin kung gaano kasabik sa kanya yung kanyang pamilya. Dahil matagal na panahon na nga daw po na hindi ito nakakauwi dito. Ganon din yung kay Nika. Nakita naman natin yung emosyon ng nanay nitong si Nika at maging nitong si Nika. Daman-daman natin yung bawat pananabik nila sa isa't isa. Lalo na nga po dito kay Kuya Buknoy na 29 years silang nagkahiwalay o hindi nagkita ng kanyang nanay. Ramdam na ramdam natin dito kung gaano sila kasabik sa isa't isa. Yung tangis ng kagulhol ni Kuya Buknoy na sobrang nakakadala ng damdamin. Daman-daman natin doon kung gaano siya nangulila. Ganon din yung hagulhol ng iyak ng nanay ni Kuya Buknoy. Daman-daman natin yung pangungulila nila sa isa't isa. At nandahil dito nga sa tour na ito ng Ka-Business Family ay kahit papaano ay naibsan ang kanilang pangungulila sa isa't isa. Maging dito kay Bay Papaya nung magkita muli sila ng kanyang lolo. Alam naman natin na nung nasa Maynila itong si Bay Papaya ay nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang lolo. Dahil patuloy na nga daw itong humihina. At dahil nga dito sa tour na ito, ay muling nakita nitong si Bay Papaya ang kanyang lolo. Muling nayakap at nakumusta ng personal. At kahit papaano, ay nabawasan na rin ang pag-aalala nitong si Bay Papaya sa kanyang lolo. Dahil nakita nga niya ng personal
na maayos naman yung kalagayan ng kanyang lolo doon sa kanyang isang tiyuhin, na naaalagaan naman ng maayos doon at naaasikaso na maayos. Ganon din itong kay Intoy. Muli niyang nadalaw ang kanyang mga magulang. At maging itong si Junjun. Ito si Junjun ang kakaiba. Dahil dito sa torna ito, ay nakilala nitong si Junjun o nakadaupang palad niya ng personal ang kanyang lola na simula pagkabata pa lang ay hindi pa niya nakikita. Kaya napakasaya nito para dito kay Junjun. Kasi nga, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala niya ang lola niyang ito nang dahil dito sa ka-business family tour na ito. Hindi lang yan mga ka-business, mga kapapi. About family pa rin. Dito sa ginawang tour na ito ni ka-business, ay naiparamdam dito ni ka-business ang pagiging totoong pamilya sa bawat membro ng ka-business family. Hindi man sila totoong magkakadugo, nanggaling man sila sa iba't ibang pamilya, pero naiparamdam dito ni ka-business sa bawat isang membro ng ka-business family yung pagtuturingan bilang isang pamilya. Maging yung unity, yung pagkakaisa ng bawat membro ng ka-business family. Nakita naman natin kung papaano sila nagtutulungan. Nakita naman natin kung papaano nila ginagampanan ang sa tingin nila ay pwede nilang gawin. Maging ito si Kuya Bong, nakikipag-participate ito sa mga gawaing nakikita niyang pwede niyang gawin. Kumbaga, hindi na sila nag-aantay na sila'y utusan. Nagkakaroon sila ng pagkukusa sa bawat isa. At dyan natin mararamdaman o makikita ang unity ng isang grupo. At ito ay unity na binuo ni ka-business sa pagtuturing niya sa bawat isang membro bilang isang totoong pamilya. Maging yung naging pagtatampuhan nitong si Tangkad at ni Cyclop. Nakita naman natin kung paano ito pinag-ayos ni Papa Dins. Na kung tutuusin, sa isang pamilya nangyayari din ito sa mga magkakapatid. Na minsan talaga ay hindi maiwasang magtampuhan. Pero, obligasyon ng mas nakatatanda na pag-ayusin ang mga ganitong gusot. At nagawa ito ni Papa Dins. Nagawa ni Papa Dins na pag-ayusin ng maayos o mahinahon itong dalawa ni Cyclop at ni Tangkad. Ganon din yung hindi pagkakaunawaan ni Ate Vera at Kuya Lito. Nung mapansin ng mga kagwang ang hindi pagkakaunawaan nitong mag-asawang ito, ay kaagad na ipinarating nila dito kay ka-business. At itong si ka-business bilang tumatayong tatay, ay kagyat itong inayos at pinag-usap nga itong dalawa ni Kuya Lito. At hindi siya tumayo sa upuan o umalis sa paghaharap na ito nang hindi nagkakaayos ang mag-asawang ito. Pagpapakita yan ng isang mabuting magulang o padre de pamilya, na bilang isang mabuting tatay ay hindi mo kakayaang magtagal ang gusot o pagtatampukan sa loob mismo ng pamilya mo. Tapos ito pa mga ka-business, mga kapapi, ang isang maganda nating napansin dito sa naging tour na ito, na ito si Boss Dave at si Budang, kung matatanda natin sa mga vlog nila ka-business, hindi ito gaano naghaharap sa camera. Pero dito sa tour na ito, kita nyo naman, itong si Boss Dave, mas malimit na siyang humaharap sa camera at nai-express na niya ng maayos ang kanyang sarili sa harap ng camera. May mga time pa nga na siya yung humakawak ng camera at siya ang nagbablog. At nakitaan din natin ng potential sa pagbablog itong si Boss Dave. Sabi ko nga, hindi malayo na isang araw ay makakatuwang na rin ni ka-business
itong si Boss Dave sa pagtulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Katulad halimbawa ni Papa Dins. Kasi alam naman natin lahat na nasa puso talaga ng First Family Ka Business ang pagtulong. Kaya hindi malayo na itong si Boss Dave sa mga daraang araw o daraang panahon ay makikita na rin natin na isa ng charity vlogger. Tapos ganon din ito si Budang. Nakita natin dito na mas nai-express na nito si Budang ang kanyang sarili. At hindi lang tayo ang nakapansin yan. Dahil marami sa mga viewers na napansin din yan. At nilaman din yan ng comment section ng vlog ni Ka-Business patungkol sa tour na ito. Nakikita natin na masaya at masiglang humaharap na ito si Budang sa camera. Kumbaga, tila nabawasan na yung hiya ni Budang na humarap sa camera. At sana nga magtuloy-tuloy na yan. Dahil syempre masaya tayong lahat na nakikita natin na ang buong First Family Ka Business ay regular nang humaharap sa camera o regular na nating nakikita sa bawat vlog nitong si Ka-Business at maging nito si Papa Dins. Tapos syempre, hindi nawala dito sa tour na ito yung enjoyment. Nakita naman nating lahat kung papaano nag-enjoy ang bawat isa sa membro ng Ka-Business family sa tour na ito. At lahat sila ay sinasabi nila na sobrang saya ang naramdaman nila sa tour na ito. Dahil halos lahat din sila ay first time na makaranas ng ganitong tour. At first time nilang narating ang ganitong mga lugar dito sa atin sa Pilipinas. Na kung hindi dahil sa tour ng Ka-Business family ito, ay hindi nila mararating ang ganitong kagagandang lugar. Kaya sobrang saya ang naramdaman nila sa tour na ito. Maging tayo mga viewers, marami sa atin ang hindi pa nakakarating sa mga lugar na pinuntahan na ito ni Ka-Business. At naipakita sa ating lahat nila Ka-Business kung gaano kaganda ang bawat lugar dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung Enchanted River. Grabe. Kung maaalagaan mo pala talaga ng maayos ang kalikasan, ay ganito yung kalalabasan. Isang napakagandang paraiso. At hindi lang yan. Dahil napakaraming lugar na magaganda ang naipakita ni Ka-Business. Kahit yung simpleng lugar nila Kuya Buknoy, ang ganda. Naipakita ni Ka-Business yung paligid, ang ganda. Maging yung burol doon sa lugar ng pamilya ni Junjun, yung inakyat nila, na sa taas ay may kubo. Napakaganda. Napakapayapa. Mararamdaman mo talaga yung kapayapaan sa lugar na yon. Kumbaga, hindi man siya tourist spot, na marahil nga ay nakasanayan na ng marami na taga roon. Pero sa atin, na nun lang nagkita ng mga ganun lugar, ay mapapawaw ka talaga. Na sa ganung kasimpleng lugar, ay may napakaganda palang tanawin at napakapayapan lugar. Kumbaga, hindi lang sa mga tourist spot natin makikita yung magagandang lugar dito sa Pilipinas, yung mapapayapang lugar dito sa Pilipinas. Dahil minsan, sa mga gubat-gubat, sa mga gulod-gulod o burol, ay nandun yung isang magandang lugar na nakatago at napakapayapang puntahan. Tapos sa ito pa, nang dahil din sa tour na ito, ay mas naipakilala sa atin ni Ka-Business ang bawat isang membro ng EMS at ng mga kagwang na nabisita nila ang kani-kanilang pamilya. Kumbaga, naipakita sa atin ni Ka-Business kung ano yung kanilang pinagmulan. At dahil dito, ay mas lalo pa natin silang nakilala. Maging ito si Ate Mercedes,
na nung una ay akala ko'y tatahimik lang ito. Pero kita nyo naman, dito sa Ka-Business Family Tour na ito, 2024, nakita natin na itong si Ate Mercedes pala na inakala natin tatahimik ay may angking kakalugan. At nakakatuwa yung pagiging kalug niya. Sabi ko nga, isa ito sa kinaaliwan ko dito sa buong Ka-Business Family, na talaga namang makikita mo yung pagka-hyper talaga nito si Ate Mercedes. At nakakatuwa dahil na-express niya kung ano siya, kung sino siya. Kumbaga naipakita niya sa ating lahat kung sino talaga siya. At nakakatuwa yun Sabi ko nga, isa ito si Ate Mercedes sa kinatuwaan ko o sa kinaaliwan ko dito sa Ka-Business Family Tour na ito. Tapos ito yung pinakang importante o pinakang mahalaga dito, mga ka-business, mga kapapi. Dito sa tour na ito ay hindi nawala yung pagtulong. Kumbaga, habang nag-i-enjoy sila sa tour na ito, ay hindi nawala sa isip at puso nila ka-business ang makatulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. At kasama nga sa plano ng tour na ito ang makapaghatid sila ng tulong sa mga kababayan natin. Katulad halimbawa ng pinuntahan nilang meet and greet sa Davao. Nagpaabot sila dito ng tulong. At itong si Papa Dins nga, habang nag-i-entertain sila ka-business dun sa harap, ay binabanata naman niya yung mga vendors dun sa gilid. Pinakyaw niya ang mga paninda ng mga ito. At tuwan-tuwa dito yung mga vendors na binanata ni Papa Dins. Dahil syempre, bukod sa na-meet na nga nila ang buong Ka-Business Family, ay nahatidan pa sila ng tulong ng mga ito. At hindi lang yan, mga ka-business, mga kapapi. Dahil habang sa daan, ay nag-aabot din ng tulong itong sila ka-business. Ganon din doon sa lugar nito sila Ate Mercedes. Namudmud din sila doon ng ayuda. Ipinakita lang dito ni ka-business na pwede mong gawin na habang kayo'y nag-i-enjoy, ay bit mo yung pagtulong sa kapwa mo. Kumbaga, wala dapat pinipiling lugar o panahon o pagkakataon ang pagtulong natin sa kapwa natin. Saan man lugar at sa anumang pagkakataon ay pwede kang tumulong. Kaya sabi ko nga, itong naging tour na ito nila ka-business ngayon 2024 ay punong-puno ng lesson. Basta titingnan mo lang ito sa positibo. Paano, hanggang dito na lang muna ulit po, at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa muntikong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, Ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shout out po sa inyo. At maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga ini-upload na video. Maraming salamat po, Ma'am. At shout out din po dito kay Jewel Channel. Shout out po sa inyo, sir. At ganon din po dito kay Boss Wakiwak TV. Boss, shout out po sa inyo. At maraming salamat din po sa lagi nyo pong pag-shoutout sa aming mga reaktor. At ganon din po sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, MK Inday Okray, Mamplers Channel, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog.
Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.